Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, paano nga ba ako natutong magluto dito sa Hong Kong? Kasi hindi naman ako, yan talaga yung kinakatakot ng mga domestic helper na paano pagdating dito, paano kung hindi ka marunong magluto. So, walang problema guys kasi tuturuan ka nila. Alam naman nila na iba yung culture natin sa culture nila, kaya aware sila na hindi tayo marunong magluto sa luto nila. And yung luto nila guys is napakadali lang. Kapag gulay, mostly ng niluluto nila sa gulay is stir fry lang. Ang gagawin mo is ilagay mo yung mantika, lagyan mo ng luya, ilagay mo yung gulay ngayon, and maglagay ka ng mainit na tubig, buhusan mo siya. Timer ka lang ng 3 minutes, luto na yung gulay. So, ganun lang yung mga gulay dito. Napakadali lang. Kung hindi luya, bawang, ganyan lang yung mga luto nila dito. And tuturuan kayo nila, promise. Hindi kayo matatakot or mangangamba sa mga luto. Kasi ako guys, nung bago ako dito, marami din akong take down notes. Marami, take note. Halos buong wala akong ginagawa kapag tapos na akong magtrabaho and nakaupo ako nasa kwarto. Ang ginagawa ko is nagte-take down notes ako ng mga lulutuin, paano yung procedure. Pero pagdating dito, ni isa walang nasunod, ni isa hindi ko niluto ng natutunan ko. Kasi sila mismo yung magluluto sa'yo. Iba-iba sila ng pamamaraan and tuturuan kanila. Sabihin mo lang sa kanila kung ano. Lalo pag first timer ka, alam naman nila. Pero pag ex-abroad, ayun, hinahayaan ka na nilang mag-isip ng lulutuin mo, kung ano yung gusto mong lutuin. Pero pag first timer ka, tuturuan ka talaga nila. Walang problema guys. Ako, tinuruan talaga ako step by step. And minsan, pag hindi ko nalaman ng isang beses, pangalawang beses, tinuturo nila. So, basta mag-take down notes kayo every paluto para alam nyo kung paano gawin or alam nyo kung paano yung procedure ng pagluluto ng gulay or kahit anong karne. Madali lang dito guys, more on steam lang sila. Kami dito puro oven yung gamit namin. Steam na pagkain sa oven lang namin nilalagay yan. And then yung 4D tawag namin dyan, yung binibake yung karne. So doon din, yan ganyan lang yung mga ginagawa namin. And mostly is pagkain ng bata, madali lang talaga. Madali lang dito lutuin lahat, kaya hindi kayo matatakot or mangangamba na paano pag hindi kayo marunong magluto. Walang amo na sisigawan ka kasi hindi ka marunong magluto pag bago ka. Alam nila yun, excuse yun. Pero kapag tinuruan ka, dapat next time is alam mo na kung anong gagawin kasi nga hindi sila paulit-ulit na magtuturo sa'yo. Kailangan, pag tinuruan ka nila ngayon, next time is alam mo na yung procedure. Or kung meron ka mang itatanong is konti lang, hindi yung katulad ng parang bago ka parating, parang always mong pinaparamdam na hindi mo alam. Kailangan unang turo, alam mo na. Pangalawa, edi wala na, hindi na, hayaan ka na. Ako ganun. And yung mga appliances dito, yung tandaan nyo guys kung ano yung pinipindot sa rice cooker, kung ano yung mga kailangan yung pindutin, ganun din sa mga machine nila sa oven. Ayan, tandaan nyo step by step kasi minsan doon nagkakamali and nakakatakot, lalo na yung makasira ka. Kaya ingat kayo. Yun yung mga ingatan, yung mga appliances nila kasi mahal yan, hindi yan sila bumibili. And also guys, wag kayong magsisira or wag kayong makabasag ng brand ng pot or kahit ano pinggan na yung brand is Le Creuset. Pinakamahal yan. Kahit yung maliit lang na mangkok is nasa 1,000 Hong Kong dollar yan. Kaya ingat kayo, yun yung pinakaingatan nyo. Yung pot namin dito is dalawa na Le Creuset. Yung isa malaki kulay dilaw and yung red. Iniingatan ko talaga yan kasi sabi ng amo ko, mahal to, napakamahal nito, kaya talagang ingatan. And yun yung kinakatakutan ko. Yung mga plato-plato nila na ganun, iniingatan ko kasi ganun din yung brand. Yung iba, wala akong pakialam kung makasira ako. Pero yung nakabasag ako isang peraso niyan, yung tasa ng amo ko, Le Creuset yung brand. Nagsorry lang ako pero hindi ko na inulit. Natakot na ako. So, yun yung pakaingatan nyo, yung mga gamit nila na masira and ayaw nila. Pero sa pagluluto guys, walang nate-terminate or ano sa pagluluto. Okay lang yan. Basta pag hindi ka marunong, magtanong ka sa kanila. And ang iba is sinisendan nila kayo ng mga niluluto step by step sa YouTube. So yung amo ko minsan ganun yung ginagawa, manunood yan siya ng kung ano-ano sa YouTube and then iaano niya yan sa akin, ipapakita niya, and dalawa kami na magsabi, ganito yung gawin, ganyan yung gawin. So siya mismo yung nagsasabi niya na ganito yung gawin, procedure step by step. So hindi ako matatakot or ano kasi nga nandyan siya, tinuturuan niya ako. So yun yung mga ginagawa ko kapag nagluluto
minsan magsisend yan sila sa'yo sa WhatsApp. Yun, madali lang naman kasi mix lang yung mga ano nila. Alamin nyo din guys, baka makalimutan ko, yung mga sangkap nila. Meron sila ditong sweet soy sauce, and then soy sauce, vinegar, mirin, yung Japanese wine, and meron ding Chinese wine, ketchup, mayo, ano pa yung nilalagay ng amo ko, patis, yung patis nila dito, fish oil yung tawag sa English. So, ayan, alamin nyo yung mga nilalagay-lagay, and may cornstarch. Always yan sila gumagamit ng cornstarch, sugar, ayan, tsaka ano, pag nagmamarinate sila, always is cornstarch, sugar, and soy sauce. And meron pa pala sila yung sesame oil. Yun yung pampabango sa pagkain. Ano lang kayo, alamin nyo lang yung mga ganyan-ganyan kasi doon minsan nakakalito. Picturean nyo kung maaari, kung nakakalimot kayo. And grabe guys, medyo nalasing ako ngayon kasi nagbar kami and nakauwi kami 7:30 kasi may nag-away doon sa labas. Yung babae na lasing, merong lalaki na Indiano na nakatayo lang doon sa may bar. Hindi siya hindi siya gumagalaw. Alam mo yung hindi siya nakikipagsayaw. Nakatingin lang siya. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero may hitsura siya, pogi. Siya nga yung pinakisuyuan ko na picturean kami. And then, merong lasing na babae, Pinay. And then, lumapit sa kanya and nagsumasandal doon sa kanya. Nagpapahimas ba? Hindi niya inihimas. Pero yung babae is yun yung humihimas. Lasing na siya. And then, may kaibigan yung Indiano na makulit and malala, bastos. Siya ngayon yung hinahalikan niya ngayon yung babae na nakasandal doon sa Indian. Kinikis niya. Tapos nakita ngayon ng barkada na Pinay. Nakita kayo ng Pinay. Hinila niya ngayon yung kaibigan. And hindi ko alam yung anong nangyari. Parang yung mga Pinay na yun, may kasama sila ng mga lalaki din doon sa table nila. So ngayon, biglang nagkaanuhan na. And then, paglabas namin kasi uwi na kami, ang mga Indian, pag nakikipag-away is isa lang yung may kaaway, lahat yan ng mga nandyan sa Indian sa loob, hinihila nila palabas, mga kasama siguro nila, basta lahat yun lalabas, kung may kaaway yung isa, lahat yun lalabas, lahat yun nandun. So, tapos, sakto paglabas namin, sinigawan ng Indian yung Pinay na isa, na kaibigan nung lasing, sabi niya, "You're going to kill them?" "Are you going to kill him?" Sabi niya gano'n, sumigaw siya. Hindi ko alam kung anong issue nila. Basta umuwi na kami. Yun, maraming mga Pinay doon na nagwawala sa dance floor. Maliban na yung iba na nagpapahimas, nagpapakandong. Malala talaga yung isa na paglaplapan siya doon sa Indian sa gilid. So, nakakashock lang. Ako kanina, yung cellphone ko nasa may bulsa ko sa likod, and sumasayaw ako. Merong Chinese na sabi ng kaibigan ko, makikipagsayaw doon sa akin sa likod. Humawak ata siya, malapit sa sa bewang ko. Kaso yung cellphone ko, nasagi niya, bigla akong pumiksi. Kasi kahit sumasayaw ako, focus pa rin ako kasi nga hindi tayo pwedeng kampante. And then nagulat ako na yun nga, may humawak ng cellphone ko. So gumanon ako, and then ayun, nagsorry siya. So simula nun, hindi siya lumalapit. Lumalayo kasi ako pagka lalaki yung nakikipagsayaw. Ayoko talaga. Red flag sa akin yan. Kahit na maglupasay ako dyan sa dance floor, basta puro babae lang kami, wala akong pakialam. Wag lang salihan ng lalaki and makikipag-anuhan sa akin. Ayoko nun. And merong isang Pinoy dun kanina nakikipagsayaw sa akin, and ilang beses na hiningi yung number ko. And sabi ko, hindi, sayaw lang tayo, walang ganyanan. Tapos, siguro 5 beses niya sinabi, may boyfriend ka ba? Ganyan. So sabi ko, ayoko, sayaw lang tayo. And then, ayun, nakakita siya ng babae na, ayun, naanuhan yan. Sila na yung nagsayawan. Sabi ng kaibigan ko, yung kasayawan mo kanina, sabi ko, ayoko kasi magbigay ng number. Kasi guys, pag sa akin, rule ko talaga, pag pumasok ako ng bar, sasayaw lang talaga ako dyan, focus. Yun kasi yung hilig ko, simula nung bata ako, sayaw. Kahit naglalakad ako, sumasayaw ako. Ano pa ba? Kaya kong tumagal ng sayaw ng buong araw. Kasi simula umaga, sumasayaw kami niyan sa street dance. Ayan yung gawa namin. And sa hapon is, yun talaga yung pinaka-final arena, sayaw. And sumasali ako sa mga hip-hop na dance, lahat-lahat. Basta magkakapera ako, sinasalihan ko. Kaya nung nandito na ako sa Hong Kong, parang, yung lahat ng hilig ko kasi to, gusto ko lang pumunta doon para sumayaw lang talaga, malabas ko lang yung hilig ko. So, pag ginagawa ko yun, nasa-satisfy ako, natutuwa ako, na, nagawa ko yung ginagawa ko dati nung teenager pa ako, nung nag-aaral pa ako. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.